Ito na nga po mga kapatid, no, sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Kamara sa kaugnay ng issue ng EJK ay nakita po natin lumabas po si Antonio Trillanes, ang sundalong kanin po at inakusahan niya po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay issue pa po ng 2016, hanggang ngayon po ay iniungkat pa rin niya na nahalongkat daw po nila ang bank account, ang mga bank account daw po ng pamilyang Duterte, at kasangkot po daw dito si Baste Duterte, Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, at ang kanyang asawa daw po na si Hanilet Abansenya, na tumanggap daw po ng bilyong-bilyong pera para daw gamitin daw po sa EGK, no? Ito po yung mga paratang po ni Antonio Trillanes na wala pong katuturan simula pa po noong 2016 pa po. Mr. Trillanes, at ito daw po ay nakita na daw din po ito ng ombudsman, at ito daw po ay nakita ng ombudsman, ito daw po ay tama. Mr. Antonio Trillanes, nung panahon ng 2016 hanggang ngayon, panay ka na ngaw-ngaw, panay ka na daldal. Bakit hanggang ngayon ay wala ka pa rin napapatunayan wala ka pa rin naisasampang kaso laban kay former President Rodrigo Duterte? Na hanggang ngayon ay puro akusa kalak, akusa, na si Vice President na Sara Duterte daw ay tumanggap ng 14 million. Nakalagay po dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ay may 15. Si Baste Duterte ay nakatanggap ng 41. Si Paulo Duterte ay nakatanggap ng 19 million. Ang asawa niya na si Abansenya ay nakatanggap ng 42 million. Ito po ay puro gawa-gawa lang pong issue ni Antonio Trillanes na hanggang ngayon po nananatiling akusa, ay wala pa pong patunay at hindi pa po napapatunayan sa korte. Ito po ay mga pawang ako-akusa lang ni Antonio Trillanes na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po siya nananahimik. Hindi pa nananahimik sa sundalong kanin sa pakikipaglaban sa mga Duterte. Kaya nga po pilit niya, kung maaalala natin, si Antonio Trillanes ang isa po sa may pakana ng pagsasampa ng kaso sa ICC. Ito po ang grupo ni Antonio Trillanes de Lima, Chel Jokno, at saka si Colmenares. Ito pong mga ito, ang mga magkakasabwat po. Ito po ang nakikipagkutsabahan sa ICC na pinangungunahan ngayon ng House of Representatives ng Quadcom. Kaya kung bakit may Quadcom, dahil po sa kanila. Di ba po napabalita po ng Net25 na itong si Antonio Trillanes ay nasa loob ng House of Representatives. Hindi nga po tayo nagkamali at hindi sila nagkamali dahil lumantad po ngayon si Antonio Trillanes. Nakita po natin ang mga mabibigat na paratang niya laban sa Pangulong Rodrigo Duterte, kay Baste, kay Pulong, at kay Vice President Sara Duterte, at sa kanyang asawa na si Hanilet Abansenya. So, tignan po natin yung nagiging gulong po, no? Hindi niya po tinigilan ang pamilya Duterte simula pa po noong 2016 until now. Patuloy siyang patuloy nila pinagtutulungan ang pamilyang Duterte na maidiin dito sa EJK na ito. Na ang pinaka-mastermind at pinaka-may punto ng lahat ng ito at may pinaka-ulo ng gulo na ito ay si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga po, ano pong sabi ng Pangulong Rodrigo Duterte nung natanong siya kanina ni Arlene Brosas kung papayag ba siya makipagtulungan sa ICC, at ano ang sagot ng Pangulong Rodrigo Duterte? Sabihin mo sa ICC, bilis-bilisan kamo nila. Kasi mukhang hindi na nila ako maaabutan kasi ako ay baka mamatay na, hindi pa rin nila ako nadadakip. So tama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman natin ang Pangulong Rodrigo Duterte, ito po hindi natatakot. At ito po ay handa pong harapin lahat. Nakita po natin sa paggulong po ng pagdinig kanina, no, na tinutukan po ng buong mundo. Ngayon po may mga malinaw na kasagutan na po na galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pinaninindigan niya po na kung ano man po ang mga nangyari noon nung panahon ng kanyang administration, ay willing po siyang sagutin or panagutan kung ano man po ang mga pagkakamali ng mga pulis.
inaako niya po yun. Pero sa maayos sa pagsagot at sa maayos sa pagsisalita. Kaya sa una pa lang po kanina makikita mo na po yung guilt kaagad eh. Makikita mo na po kanina yung init ng sagutan ni Arlene Rosas at ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto siyang pasagutin ng yes or no lang. Na which is hindi maiintindihan ng taong bayan kung sakaling hindi magpapaliwanag si Pangulong Rodrigo Duterte. Mas maganda po kasi na naipapaliwanag niya. Hindi mo pa pwedeng gusto mong sagutin mo ng yes or no. Kaya nagalit siya na hindi mo ako pa pwedeng hindi mo ako pa pwedeng turuan o hindi mo ako pa pwedeng pigilan sa mga gusto kong sabihin. Hindi pa pwedeng ang sagot lang ay yes or no. Tama naman siya. At ayun na nga po mga kapatid, bantayin natin yung nagiging gulong nito. No? At ito po, nakakagulat. No? Sa nakailang pagpapatawag po sa Office of the Vice President ng ginagawa pong public accountability ni Joel Chua, ay bigla pong sumulpot ang ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Bigla po siyang lumutang ngayon sa kamera. Nagulat po ang lahat sa biglang pagdating ng Vice President Sara Duterte at pagpapakita ng kanyang appearance at suporta sa kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro nakikita nga po niya at ilang oras na po ang pagdinig na ginagawa. Ito po ay umandar na po ng mahigit 9 na oras. Alam naman po natin na habang tumatagal po, kilala naman po natin ang Pangulong Rodrigo Duterte, siya po ay willing pong sagutin ang lahat ng mga katanungan. Siya po ay sumasagot ng maayos, siya po ay sumasagot at tumutugon naman. May pagrespeto at paggalang naman. So, nandiyan ang ating Vice President, sumusuporta po sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila pong mag-ama ay nandiyan, nagpakita po ng suporta sa kanyang ama at nakita naman natin na mukhang kayang-kaya naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat, no? At may mga kasagutan at may mga katugunan naman na nasasagot niya naman po. Malaya niya naman po nasasagot ang lahat. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Maraming salamat po Vice President Sara Duterte sa inyo pong appearance at pagsuporta sa inyong ama. No? At andyan din po, nakita din po natin si former GMA Gloria Macapagal Arroyo. No? Naispatan din po. At kahit ano pong gawin nyo, pilit yung pagpapabagsak sa mga Duterte, hindi po mangyayari yan. Nakita po natin, binisita po natin at iba't ibang channel, Rappler, GMA, TV5, UNTV. Nakita po natin ang mga media outfit and also SMNI, ang mga media outfit po. Dumadagsa po ang mga viewers, umaabot po ng milyon ang viewers. Pagtapos po ng kanilang live, nakatutok po ang mga tao at gusto pong malaman kung anong katugunan na buhay po ang mga sumusuporta at nanonood po at sinusubaybayan po nila kung ano po ang magiging takbo ng isyong ito. Saan po ba papunta ang lahat ng ito? Ito po ba ay may patutunguhan o madadaan lamang sa pamumulitika ng mga buhayang politiko na ito na ginagamit ng Quadcom? Kayo po mga kapatid, ano pong masasabi nyo sa mga naging akusa ni Antonio Trillanes, sa Pangulong Rodrigo Duterte at sa pamilya nito, no? At sa biglaang pagdalo po at pagpapakita ng suporta ni Vice President Sara Duterte. At ano pong may iwan niyang mensahe sa ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy pong nakikipaglaban sa mga nangyayari po sa kanila ngayon, sa mga pinagdadaanan nila. Ano po ang inyong masasabi or magiging tugon sa mga naging katanungan ng mga kongresista na pilit na idinidiin ang pamilyang Duterte sa mga kasalanang hindi naman po nila ginagawa. Mag-comment lang po kayo dyan at ipahayag niyo po ang inyong mga komento at suggestions sa ating live streaming. Maraming salamat po.